So magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Pag-usapan natin etong pwedeng maging kapalaran ni BP Sara sa 2026 ha. Eto January 2026 pa lang. May kita na natin na etong si BP Sara talagang dadaan na sa butas ng karayom ng kahihiyan ha. Kahihiyan kasi mabubuking na siya ng taong bayan. Ha? Mabubuking, mahuhubaran talaga. Ito si BP Sara at mabubuking ng taong bayan kung ano ang katotohanan patungkol sa kanya. Kasi nakita niyo yung mga ebidensya na isinampas sa kanya ng plunder, at malversation. Ganon karami yung ebidensya na kailangan sagutin ni BP Sara. Napakaraming ebidensya, sa dami niyan, imposibleng hindi siya mabulilyaso diyan, di ba? At hindi lang yan, yung bank account nila na sinasabing sa BPI ba yun, doon sa Julia Vargas, may posibilidad na ma-open na rin pala yan ngayon, sa susunod na taon. Kasi dapat ma-open na yan nitong taon na to, 2025, sa impeachment. Kaso hindi nangyari kasi syempre ang ombudsman dati si Martires, di ba? Pero ngayon si Boying Rimulya na ang ombudsman natin. May posibilidad na ma-open yan. May posibilidad na makita at masilip na ng taong bayan ang mga nilalaman ng bank account na yan. At yung mga bank account na yan ang pinaniniwalaan na talagang magsisilbing mitya ng pagkabagsak ng mga Duterte. Dahil tandaan natin si dating Pangulong Duterte kapag nababanggit lamang ni Trillanes yung bank account na yan, nawawala na talaga sa mood etong si dating Pangulong Duterte. Kumbaga, naaasar na kaagad, nagagalit na kaagad kapag naririnig yung bank account na yan. So dahil dyan, marami sa mga kababayan natin ang nagsasabi na eto talaga ay may tinatago ang mga Duterte sa bank account na to. Kaya para sa kanila dapat hindi ito pinag-uusapan. Kasi trigger kaagad si Duterte kapag nababanggit yung bank account na yan, which is totoo naman, kitang-kita naman natin doon sa Kongreso, di ba? Hinamo niya pa si Trillanes ng sipain kita dyan, di ba? Nagkapormahan pa sila dahil yun doon sa bank account. At yung bank account na yan ay pwede nang masilip ng Pilipino next year. Kasi nga ang ombudsman na natin ay si Boying Rimulya. At alam naman natin si Boying Rimulya, di ba? Ang trabaho niyan para lang sa taong bayan. Ang trabaho niya para bigyan ng hustisya ang taong bayan. At yung serbisyo ni Boying Rimulya ay hindi yan nababayaran. Tandaan natin, hindi nababayaran yan. Kaya ang mga Duterte, ang mga DDS, talagang bulilyaso ngayon sa pag-upo ni Boying Rimulya. At alam na alam nila yan. O kaya pansinin nyo si BP Sara. Tahimik siya sa issue ni Ramil Madriaga. Kilala natin si BP Sara, madaldal yan. Kilala natin yan, nagtatapang-tapangan yan palagi. Kilala natin yan, maingay yan. Kahit anong issue, di ba? Sinasagot niyan. Pero ngayon, etong si Ramil Madriaga, tahimik siya. Tinatanong siya ng taong bayan, bakit siya nagdumadalo kay Madriaga ng 10 oras ng gabi 2 beses doon sa BJMP. Tanong ng taong bayan niya sa kanya, pero bakit hindi niya sinasagot? Di ba? Doon ka magtataka, bakit hindi niya kaya sinasagot hanggang ngayon? Bakit kaya hindi niya pinapansin ang katanungan na yan ng taong bayan sa kanya? Hindi kaya may tinatago siya na ayaw malaman ng taong bayan? Hindi kaya inaareglo niya si Madriaga na wag lang kakanta? O hindi kaya binagbabantaan niya si Madriaga na wag kumanta? Kaya etong si Madriaga, si Ramil Madriaga ay galit. Ayon sa kanyang abogado na si Attorney Palad ba yun? Galit etong si Madriaga. Kaya naglabas siya ng kanyang sinumpaang salaysay na ngayon naman ay nasa ombudsman na. Yan ang maganda dyan. Etong sinumpaang salaysay na to ni Ramil Madriaga, hindi ito gaya nung sinumpaang salaysay ni Gutesa at saka ni Saldico. Ay hindi gaya ng mga ni Gutesa, sinumpaang salaysay ni Gutesa. Hindi gaya yun doon na bogus, na kalokohan, di ba? Na scripted. At yung mga pahayag ni Madriaga, hindi gaya ng pahayag ni Saldico na gawa-gawa lamang at kasinungalingan, kaya hindi niya mapanindigan. Etong kay Madriaga, eto yung magdadala talaga ng tiyak na kahihiyan dito kay VP Inday Sara at sa mga Duterte. Alam niyo ang kawawa rito? Ang kawawa? Yung mga empleyado ni Sara sa OVP, sa DepEd, yan ang mga kawawa.
kapag nakasuhan na sa ombudsman. Kasi eto mga to, pwedeng makulong. Samantalang si VP Sara, imbestiga lang ang kayang gawin ng ombudsman sa kanya. Hindi siya pwedeng ipakulong kasi hindi siya sakop ng ombudsman at matatanggal lang siya sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Pero yung mga kasamahan niya, kabilang si Zulaika, yung kanyang chief of staff, pwedeng makakasuhan yan, di ba? At makakulong. O, dyan pa lang, panalo na ang taong bayan. Kaya sa darating na next year, di talaga maiwasan. Mabubuhay na naman itong impeachment ni VP Sara. At kapag nabuhay ang impeachment, tapos sasamahan pa ng ombudsman na si Boying Rimulya, dyan talaga mapupurdoy etong si VP Sara. At dyan na sigurado sa malamang sa alamang ito, mai-impeach at kinalaunan kakasuhan sa Sandigan Bayan at makukulong. Kasi syempre dapat makulong ang mga ganitong tao na yung mga sasabing ninakaw daw niya, hindi niya pinapaliwanag, kaya dapat talaga makulong yung mga ganito. So kayo, anong sa tingin nyo? Pabor ba kayo na imbestigahan uli etong si VP Sara, buhay yung kanyang impeachment next year? O dapat talagang kasuhan na lang kaagad to para mapadali, di ba? So comment nyo na lang yung reaction at huwag nyo po kalimutan, pakisubscribe po itong ating YouTube channel. Salamat.